Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, pagpasensyahan niyo na yung video ko ngayon kasi nga nandito ako sa kwarto and medyo mahirap yung pwesto ko dito. So gusto ko lang talaga mag-upload kaya dito ako nakaupo kasi kanina nandun yung amo ko sa baba so hindi ako maka-vlog. So ano nga ba yung nagustuhan ng amo ko sa akin? So kung mayroon akong negative or hindi ka nais-nais na katangian, meron din naman akong mga traits or nagustuhan ng amo ko sa akin. So, meron kasi nag-comment na ano daw ba ako klaseng katulong, bakit ganun. So, eto, yung nagustuhan ng amo ko sa akin is professionalism ako. Isinasantabi ko yung problema ko or kung ano man yan sa trabaho ko. So, hindi nila ako nakikitaan na na alam mo yung kapag halimbawa may jowa ako and then nag-away kami, so yung ibang mga is namumugto yung mata, ganyan, tapos walang ganang magtrabaho. Hindi ako ganyan. Ako, set aside yan. Kahit nung namatayan kami, yung amo ko na lang yung naawa sa akin. Siya na lang yung nagsabi na huwag ka muna magluto ngayon kasi sabi ko gusto kong magtrabaho, gusto kong magluto kasi gusto kong mawala yung focus ko ba. Gusto kong busy ako kasi kapag hindi, naaalala ko. Sabi niya, wag na. Na lang, mag-order na lang tayo. So, hinayaan ko siya kasi kinausap ko din yung mama ko nung time ko na yun. So, yun yung nagustuhan ng amo ko sa akin. Pangalawa is malambing ako sa bata. Kahit sabihin mong kaaway ko yan parate. Kahit sinasabi ng iba dyan na mga bashers na ganito yung turing ko sa bata. Guys, hindi ako i-renew ng amo ko kung hindi ako sa bata. Tawag nito, hindi ako maano sa bata. May mga time na mapupuno ka talaga lalo pag puro kalokohan. Yung nanay niya nga hindi siya na alam mo yung hindi siya na pagtsatsagaan. Ako pa kaya na hindi ko siya kaano-ano, nagtatrabaho lang ako. So, tao din ako napapagod lalo pagka sinasadya niya na yung mga bagay para lang mainis ka or magalit ka. So, kaya inaano ko talaga sa kanya, pinapaintindi ko, buti na lang kamo, niya din na, ayan, mali niya, tinatanggap niya din naman. Buti na yung maaga pa, tinuturuan, kasi nga, hindi nakakahiya na to. Kung hindi nyo na dati iba yung ugali nito, pero nung ako na yung nandito, nagbago na siya. Dati kahit sa harap ng maraming tao, sisigawan niya yung magulang niya, especially yung mama niya, sasambunutan niya, sasabihan niya, umalis ka dito, hindi kita gusto, ikaw yung pinakamasamang nanay na nakilala ko. O, 'di ba? Tapos sasabihin niyo ako, hindi, mapupuno ka talaga, yung nanay nga, siya na yung nahihiya. Hindi na nga yan siya pumupunta doon sa sa may center ng English, kung saan nag-aaral yung bata ng English. Hindi siya pumupunta doon. Kasi doon siya talaga pinahiya ng bata. Hindi ko din maano yung bata kasi maraming tao. Baka magalit yung amo ko ba, sabihin na, katulong ka lang, bakit mo pinapangaralan? Kahit hindi pa naman niya nasabi sa akin yan. Pero, inaano ko lang din yung lugar ko. Nung time na yun, din disiplina niya yung bata. So, hinayaan ko siya. Yun nga lang, sumobra yung bata. Sumigaw yung bata. Sabi niya, stop it! Huwag mo kong hawakan, nasasaktan ako. Sabi niya, nananakit ka. Ang daming tao, halo na. English, tsaka, Pinay, tsaka Chinese, tsaka kung anong lahi dyan. Sabi niya, ikaw yung pinakamasamang nanay na nakilala ko. Tapos, hinawakan siya ng nanay. Yung nanay nung time niya, nakaganto yung buhok, nakawagwag lang. Alam mo bang, ginano niya yung buhok ng nanay? Talagang ginano niya. So, ako yung umawat. Sabi ko, tigilan mo na yan. Napiko na ako sa ginawa niya. Sabi ko, tigilan mo na yan. Maraming tao, hindi ka nahiya. Gumanon ako. Tapos, yumuko yung amo kong babae. Tapos, nagsuot siya ng headphone. Tapos, hinayaan niya yung bata. Tapos, pinagalitan ko yung bata. Sabi ko, mag-sorry ka. Kasalanan mo yan eh. Sabi kong ganun. Tapos, sabi niya, hindi, Jen. Maganon siya. Nagre-reason out yung bata. Buti na ko na yung ugali niya na yan. Na kahit mali niya, gusto niya magrason. Ngayon, hindi na ganun. Kasi sabi ko sa kanya, sa harap mismo ng nanay, kasi nga nag-away din silang dalawa, nandyan ako. Napikon ako sa ugali ng bata. Sinabi ko, pag ikaw, kasalanan mo, wag ka nang magrason-rason, alam mo na nga na mali ka, pinapahaba mo pa yung salita, sabi kong ganun. Nagulat yung nanay nung time na yun, parang gumanon siya ba? Ha? Haya? Gumanon siya. Tapos sumunod na pinapangaralan niya yung bata or pinapagalitan niya,
hindi na sumasagot yung bata. At least, alam ng amo na okay yung ganun, na pangaralan, kasi para matuto, hindi sila napapahiya. So, yun yung nagustuhan ng amo ko sa akin. Kasi kapag mali, hindi ko tinotolerate. Hindi ako katulad ng ibang katulong na kapag mali ng bata, tatawanan ko. Hindi ako ganun. Maiinis ako, magagalit ako. Tingin mo maganda yung ugali mo na yan? Ginaganon ko talaga kahit nandyan yung amo ko. Yan din yung nagustuhan ng amo ko sa akin. Pangatlo is, magaling ako magluto. Kahit ganto-ganto lang ako, kung ano yung tinuro niya sa akin, kuha ko kaagad yan. Tsaka minsan lang ako nagkakamali. Hindi ako katulad ng ibang katulong na ano-ano ba, yung sinasabihan nila na tanga ka, yan na nga lang yung gawain mo, hindi mo pa magawa. Maraming ganyan eh. Hindi nila ako nagaganyan kasi lahat yan, nung una, nalilito ako lalo pang marami, halo-halo. Pero ngayon napapasunod-pasunod ko na. Wala akong mamintis dyan. Kapag alam ko na yung schedule ng bata, Biyernes may swimming, inaasikaso ko na yung mga gamit yan. Isusubok ko na lang sa amo kong babae, wala na siyang gagawin. Lahat yan ginagawa ko na. So, yun yung nagustuhan niya sa akin. Hindi ko na kailangang sabihan ba na, asikasuhin mo yung ganito, asikasuhin mo yung ganyan. Hindi na. At alam ko na yan. Kaya minsan, gumagano na lang ako. Alam niya na yan. Hindi ako nagsasabi na, okay ma'am, yes ma'am, hindi. Ano lang yung salita ko. Ganito yung lutuin mo. Ganun lang. So, natuto na din yung amo ko. Gaganyan-ganyan na lang din siya. Gagano na lang din siya. Tapos, ano pa ba? Gusto din ng amo ko kasi nga, hindi ako katulad ng kahit sabihin mong bata pa ako. Yan kasi yung issue niya yung una. Pinagsisilosan niya ako. Pero nung nakita niya na iba yung trabaho sa personal kong buhay, doon niya na ano lang talaga, trabaho lang talaga ako, hindi ako namimersonal. So, alam niya, nung una, akala niya naglalandi or alam niyo yun, kasi nga, mahitsura ako nung bago ako dito, malaman pa ako eh. So, akala niya nung una, maharot ako ba, kasi nga, ganto yung ano ko. Pero nung nalaman niya nung huli na, ganto lang talaga ako, masayahin lang. Ayan, nung una nakasimangot niyan siya kapag nakikipag-usap ako sa lalaki. Pero ngayon, alam niya na nakikipag-usap lang ako sa lalaki pag nandyan siya. Pag wala siya, hindi ako nakikipag-usap. Wala akong pakialam sa lalaki. So, doon niya na wala siyang dapat ipagselos. So, ngayon, hinayaan niya na lang ako sa buhay. Anong gusto kong gawin. Tsaka, trabaho muna. Inaano ko talaga muna. Work first before anything else. Halimbawa, sabihin niya sa akin na matulog ka muna, magpahinga ka muna doon. Sabi niya ganon. Alis siya eh. Umalis, alas 6 ng gabi, kasama niya yung bata. Sabi niya, matulog ka muna, magpahinga ka muna doon. Pagising mo, tsaka ka na magtrabaho, tsaka ka na Hindi ko ginawa yun, kasi nga, iniisip ko, kailangan kong tapusin muna yung problema ko. Pag tapos na ako sa trabaho ko, tsaka na ako magpipetix, yun muna, trabaho muna, tsaka ako petix pag tapos na. So, parang gusto niya akong hulihin siguro, hindi ko lang alam. So, ang ginawa niya, hinatid niya yung bata, tapos ako nagtatrabaho. Pag uwi niya, nagulat siya, nandun ako sa kusina. Tapos nagtatrabaho ako doon, naghuhugas ako ng gulay. Sabi niya, hindi ka nagpahinga? Sabi ko, asikasuhin ko muna to, tapusin ko muna. So, yun, natuwa siya ba? Kasi nga, hindi ako katulad ng ibang katulong na mas gugustuhin umupo, ganyan. Uupo ako pag wala na akong trabaho. Kaya nga, naawa yan siya sa akin eh. Kasi, kapag tapos na ako sa trabaho, tapos nasa kusina lang ako kasi naantay ko siya baka may uutos, pero hindi yan siya pala utos, guys. Tapos, biglang sabihin niya sa akin, sisigawin siya, Jen, tapos ka na dyan, pwede ka na matulog, pwede ka na magpahinga, maligo ka na, ganyan. So, kaya natatapos ako. Basta sinasabi ko lang sa kanya, sinabi ko lang, hindi sa kanya, sa bata, sinabi ko sa bata na, wag naman sobrang, gabi mo ako patapusin. Alam mo na nga may trabaho pa ako sa kusina, ayaw mong matulog, ginanon ko yung bata. So, alam na ng nanay na kailangan ko din magpahinga kasi nakikita niya ang na ng mata ko dito kahit sabihin mo. So, ngayon, inaobliga niya na talaga na dapat kung anong oras yung tulog. Dati, alas 12 na, hindi niya pa ako pinapatulog eh. Yung parang naglalaro pa kami ng bata. Pero ngayon, inaobliga niya na ng bata. Tama na, maglaro ka dun sa kwarto, wag mo na siyang anuhin kasi gabi na. So, yun, na ko din sa amo ko. Kailangan lang talaga sa amo is open kayo pareho. Yung alam niya, yung limit na dapat mo. So, yun. Ang inano ko lang sa kanya, yung oras ng trabaho ko ba. Kasi dati, maaga pa ako gigising, no? Tapos anong oras mo ko patatapusin. Yun yung naano ko sa amo ko. Pero wala siyang problema sa oras. As long as nagtatrabaho ako,
Wala siyang pakialam dyan. Saka naglalaro sa bata. Gusto niya lang parati nilalaro ko yung bata, binabasahan ko ng libro yung bata. And tuwang-tuwa siya sa akin kasi yung accent ko ng English is natutuwa siya ba? Hindi naman sa pagmamayabang, pero matino ako mag-ano ng English. Hindi ko lang pero sabi nga ng boyfriend ko, iba yung accent ko, hindi typical na accent ng Filipino, na yung medyo matino yung English ko kasi nahasa ako doon. Ayan, nahasa ako. Yan kasi yan yung hate na subject ko nga. So yan talaga, nung naglumaki na ako nito, nang tapos na ako mag-aral, diyan ako nag-aaral kahit na YouTube lang yung teacher ko. Yan, pinapractice ko yung English ko, accent, ganyan, kung saan banda yung mag-rising, falling intonation, ganun, chuchu, kung saan banda ka dapat halimbawa, paano ba? Wag ko na nga explain, basta yung mga accent ng English, ganyan. So, yun, natutuwa yung amo ko kasi ang linis ko magbasa ng libro. Siyempre, yan yung hobby ko, magbasa ng libro. So, yun, natutuwa siya, isa yan sa kasi simula dumating ako, yung bata, ang na sa English. Tsaka, natututo yung bata ng English na American. Kasi yung tinuturo nila dito na English is UK. So, ngayon, may halo na yung English ng bata, American. Kasi American yung natutunan natin na English sa Pinas eh. So, yung stubborn na word, hindi nila yan ginagamit masyado dito. Yung sa kanila is naughty, ganyan. Pero, nagulat yung amo kong lalaki, stubborn. Tapos, sinearch niya. Tapos, ganito pala. So, nagulat siya. Kasi nga, sabi ko, you're so stubborn. Sabi ko, ganun. Tapos, sabi niya, stubborn? What is stubborn? Sabi ng bata. So, Daddy, what is stubborn? Hindi din alam ng daddy kasi ang alam ng daddy UK na English, naughty. So, sinearch nila, stubborn. Sabi ko, stubborn, hard-headed, ganun. Kasi mahilig ako mag-ano ng dictionary. Bata pa lang ako, may dictionary yung kuya ko. Binabasa ko talaga yan kapag wala akong ginagawa. Kaya maraming So, yan din yung din sa akin. Natuturuan ko yung bata. Tsaka, hindi pa ako minsan nagnakaw or nagsinungaling, ganyan. Nagsinungaling ako, pero yung hindi yung para sa kanila ba, para sa sarili ko, ganyan. So, yun yung nagustuhan ng amo ko sa akin. Tsaka, wala siyang sakit ng ulo ba, hindi ako yung nangihiram ng pera sa kanya, nagpapaawa, ganyan, hindi rin ako nangunguha ng pagkain nila. Basta kung ano lang yung ibigay niya sa akin, kinukuha ko, pero yung mangialam ako, hindi. So, yun yung nagustuhan niya, tsaka hygienic. Gusto niya kasi malinis ako. Maano yung bahay, malinis ba? Kasi, salansan lahat. Ayoko nang nakakalat, kaya pinapagalitan ko yung bata ngayon. Sabi ko, kalatin mo yan dyan, ikaw magligpit niyan. Balik mo yan sa tama. Sabi ko gano'n, paano pag umuwi na ako, sino magliligpit niyan? Mama mo? Ginaganon ko. Kaya, din yung amo ko kasi yan, malinis. Kaya, nahihiya na din siya. Nung bago ako, hindi mo maintindihan. Proud na proud yung alaga ko, ikwento sa lahat, sa buong pamilya niya na amin yung pinakamalinis na bahay sa buong mundo. Kaya natatawa na lang yung lola. Kasi nga, yan yung parati yung proud yung bata. Tapos, walang ipis yung bahay namin. Ayan, yun yung pina-proud niya, wala daw ipis yung bahay. So, yun lang, at least kahit papano may positive. Marami akong positive na hindi nyo lang alam na alam ng amo ko. Tapos, basta yung pinaka plus one talaga sa kanya, yung masayahin ako, tsaka yung bata, yung kasama ko, tumatawa ako. Pero para sa akin, yung tawa ko, hindi totoo yan. Yung totoong tawa ko kapag kasama ko yung mama ko, yung binubuli ko yung mama ko. So, ayun lang guys. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.